Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano binago ni LeBron ang takbo ng laro nila laban sa koponan ng Pelicans. Para sa mga di nakakaalam or nakapanood ng laban kanina, dikit lang kasi talaga ang laro. Nakakalabang pa nga ang koponan ng Pelicans. Pero mabuti na nga lang talaga't umiral or gumana pagiging veterano ng isang LBJ. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin to. Kung mapapansin nyo dito sa fourth and final quarter, lamang pa rin ako puno ng Pelicans sa score na 86-82. So ayan, si LBJ ang may hawak ng bola. Tingnan nyo maigi mga idol, wala dyan si Luka Doncic. Ang kasama ni LeBron sa loob ng court na naglalaro ay sina Dalton Knecht, Vanderbilt, DeAndre Ayton at si Marcus Smart. Sa senaryo nito, gumagamit ang Pelicans ng man-to-man defense kaya ito ang naging response ni LBJ. So ayan, kung makikita nyo, nagkuman siya kay Dalton Knecht. While ang gustong mangyari ni LeBron mga idol, from top of the key, pumunta si DK sa left corner at sinunod naman yun ni Dalton Knecht. Gusto sana rito ni DeAndre Ayton humingi ng bola, kaso nga lang nakita ni LBJ na nakaabang na kaagad yung help defender. Kaya anong nangyari, nagkumanso ulit si LBJ. Pinalipat niya si DeAndre Ayton sa weak side. Diretso pin down yung ginawa dito ni DA mga idol sa kabantayan ni Jared Vanderbilt. So ayan, matapos ito gumamit ni LeBron ng hesitation, naiwanan niya bumabantay sa kanya na si Missy. At dahil nakawala nga si LBJ, makikita natin dyan mga idol no na maraming mag-help defense. Pero kudos kay Ayton, maganda kasi pagkakaset niya dito ng pin down. Kaya naman nung gumamit ng backdoor cut itong si Vanderbilt from right corner, nakakuha sila ng easy basket inside the paint. Kung sakaling hindi dito nag-help defense yung bumabantay kay DA, malamang sa malamang easy basket na to para kay The King. Kaso nga lang nag-help defense, kaya anong nangyari, si Vando ang nakakuha ng easy basket. Well, ganun pa man mga idol no, easy 2 points pa rin yan para sa kanilang kupunan. Katulad ng kanina, si LeBron ulit ang may hawak ng bola dito, pero this time, si Zion Williamson naman ang bumabantay sa kanya. Mapapansin nyo, palapit na agad yan si DeAndre Ayton para mag-set ng screen. Bali ang gustong pangyari dito mga idol ng Lake Show, si Missy yung bumantay kay LeBron. Alam naman nating lahat no, na di hamak na mas mabilis kasi si LeBron kumpara sa kanya. Center yan ng Pelicans. So ayan, nung nakuha na ng Lake Show dito yung gusto nilang matchup, ito ang ginawa ni LBJ. Kung kanina umatake siya sa loob ng paint, this time mga idol tinirahan naman niya to ng harap-harapan. Pero good defense to para kay Missy, kaso nga lang better offense mula kay LBJ. Matapos maipasok ni LBJ yung 3-pointer na yan, Lakers back on top sa score na 87-86. Sa wakas, nakuha rin nila ang kalamangan. Dito sa last 2 minutes and 54 seconds ng fourth quarter, apat lang kalamangan ng LA sa score na 100-96. Mahaba-haba pa yung oras, kaya ito, tamang trabaho na naman si Luka at LeBron. Sa senaryo na to, ang bumabantay dapat kay Luka ay si Zion Williamson, kaya naman nagset ng screen dyan, itong si LeBron. Ang gusto mangyari dito ng Los Angeles Lakers, dapat si Derek Queen ang babantay kay LeBron, habang si Luka Doncic naman ay babantayan ni Zion Williamson. Sakto mga idol, nakuha naman ng Lake Show yung gusto nilang mangyari. Si Derek Queen na ang bumabantay dito kay LBJ. Ito na yung pangalawang pagkakataon na nakuha ng Lake Show yung gusto nila mangyari na magkaroon ng mismatch na tapatan sa kabantayan ni LeBron. Sa senaryo kasi na to, si Derek Queen ay bumabantay kay LBJ at alam naman nating lahat na di hamak na mas mabilis si LeBron kumpara sa kanya. Matapos gumamit ng spin move na iwanan ni LeBron dito, yung primary defender niya, tapos na-late pa yung secondary defender. Kaya anong nangyari? Easy layup para kay LBJ. Dahil sa basket na yan ni LeBron, lumobo na sa 6 ang kalamangan ng purple and gold sa score na 102-96. Pero syempre hindi lang naman to patungkol kay LeBron, kudos din sa iba pa nilang kasamahan na nag-step up talaga sa laban na to para makakuha nila yung panalo. Especially kay Luka Doncic, DeAndre Ayton at Marcus Smart. Pero overall mga idol, it's a team effort kaya nila nakakuha yung panalo. Para sa mga di nakapanood, tinapos ni LeBron ang laban na to na nakapagtala ng 30 points, samahan pa ng 8 assists at 8 rebounds, habang si Luka Doncic ay nakapagtala din ng 30 points na may 10 assists at 2 rebounds. Si DeAndre Ayton naman na umiscore ng 18 points with 11 rebounds at 3 assists. Si Marcus Smart na nakapagtala ng 13 points with 4 assists at 6 rebounds. What a game para sa purple and gold. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Kinakailangan pa ba ng Los Angeles Lakers magsagawa ng trade sa paparating na trade deadline? Mag-comment ulit sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa solid suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan.